Ciao Raga! Musta Raga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, importante ang content ng videong ito. Kaya makinig na maigi, unawain mabuti, panoodin mo ang video hanggang dulo. Lalo na yung mga call, febadante, babysitter, yung nasa laboro domestiko. Kailangan na mapanood mo ang video hanggang dulo para maunawaan ng mabuti at maging malinaw sa iyo ang pag-uusapan natin sa video na ito. Hindi natin maiiwasan na dumating sa pagkakataon na tayo ay magkasakit. Bilang isang laboratory dito sa Italia, dapat ay aware ka sa iyong karapatan kapag ikaw ay nagmalatiya o nag-sick leave sa trabaho. Bakit ba nagiging mas mababa ang sweldo kapag ka nagmalatiya ang isang worker? Ilang araw ba ang binabayadan kapag nagmalatiya? Buo ba ang bayad? O 50% laang? O baka talagang walang bayad na matatanggap? Sino ga ang dapat na magbabayad sa worker para doon sa mga araw na siya ay absent dahil siya ay nagmalatiya? Ang datore di lavoro ga? O si IMSS ang dapat na magbabayad niyan? Alamin natin ang sagot Raga. Doon po na sigla, partiamo. Maraming mga laboratory na napapansin nila na durante ng malatiya ay mas nagiging mababa ang kanilang sweldo o yung nakalagay doon sa kanilang busta paga. Ang totoong nangyayari, mayroong kinalaman ang datore di lavoro, ang CCNL at saka si IMSS. I-clarify natin, general term ang laboratory. Pero ang tinutukoy natin at kasama diyan yung mga operay, yung mga nasa empresa, magatsino, restaurant din nagtatrabaho, etc. etc. Samantalang ang mga nasa laboro domestiko ay mayroong specific tayo na explanation para diyan. Dahil iba ang sistema ng sa laboro domestiko. Kaya panoodin ng buo ang video para maging malinaw. Kapag ang isang laboratory ay nagkasakit, hindi lang ang effect noon sa kanya ay hindi siya makakapagtrabaho ng ilang araw, kundi pati sweldo niya ay apektado din. Para sa maraming mga laboratory, ang mas problema ay kapag ka dumating na yung busta paga o yung sweldo na nagiging mas mababa kumpara doon sa usual na sahod. Dahil sa karamihan ay hindi naman ganoon kalinaw kung bakit nangyayari iyan, kaya naman nagdudulot iyan sa worker at sa working relationship niya doon sa kanyang datore ng pagdududa, pag-aalala at minsan ay nagre-resulta pa ng hindi pagkakaunawaan. Kaya maigi na alamin natin bakit ba nababa ang sahod o ang sweldo kapag nagmamalatiya. Dapat na maging malinaw sa isang worker na kapag nagmalatiya siya, hindi palaging 100% ng regular na sahod ang binabayaran para sa malatiya o sick leave. Di solito kasi, iniisip ng mga workers na kapag siya ay nakapag-submit ng sertifikato di malatiya ay aposto na ang lahat at parehong sweldo din ang matatanggap niya kagaya ng ibang mga buwan. Pero hindi ganun ang sistema. Kapag ang isang worker ay absent sa trabaho dahil siya ay nagmalatiya, dahil siya ay nag-sick leave, pumapasok sa usapan ang role ni IMSS na siya ang nagbabayad ng indemnita at role din ng datore di lavoro na depende sa CCNL kung dadagdagan ka ng datore o hindi ang amount na iyon. Linawin natin kung bakit si IMSS at ang datore di lavoro ay malaki ang role sa usaping iyan. Okay, tungkol sa pagbabayad ng malatiya. Sa panahon ng malatiya, si IMSS ay hindi binabayaran ng 100% ang sweldo. Para doon sa tinatawag na periodo di karensa, ang tinutukoy ay ang unang 3 araw ng malatiya, normalmente
hindi iyan binabayadan ni IMPS. Sana ay malinaw yan sa iyo ha. Sa unang 3 araw ng malatiya, 3 ang posibleng mangyayari. Una, ang sweldo niya ay buo. Okay? Pangalawa, maaaring ang sweldo niya ay hindi buo. Maaaring parte laang o portion laang ng sweldo. Pangatlo, ay talagang wala siyang matatanggap na sweldo. Okay? Para doon sa unang 3 araw ng malatiya. Bakit nagkaganon? Nakadepende kasi ang desisyon o ang gagawin ng Hacienda doon sa CCNL na sinusunod ng kumpanya. Si IMPS naman, ilang araw ba ang binabayaran niya at magkano naman? Si IMPS naman yun ang pinag-usapan natin ha. Normalmente, sa ika-4 na araw ng malatiya, doon pa lang nagbabayad si IMPS tapos ay hindi pa 100% ng sweldo. Generally, mula sa ika-4 na araw sa 4th day ng malatiya hanggang sa 20th day ng malatiya, ang binabayad ni IMPS ay 50% laang ng average daily salary ng worker. Mula naman doon sa 21st day ng malatiya and onwards, tumataas naman ang bayad ni IMPS mula sa 50%, nagiging 66.66% na. Take note talaga, ang binanggit natin na explanation na yan ay general info. Tandaan na nakadepende mainly ang tungkol sa pagamento ng malatiya sa CCNL na aplikato ng iyong hacienda na pinagtatrabahuhan. Ang isa pang faktor ay ang tipo din ng kontrato di lavoro. Kaya naman huwag gagawin na ang dalawang worker na magkaiba naman sila ng kontrato at saka sektore ng lavoro ay iisipin na parehas ang dapat na matatanggap na sweldo para sa mga araw na sila ay absent dahil nakamalatiya. Kasi nga, iba-iba talaga. Okay? Hindi maaari na magkapare-parehas. Ngayon na nalaman mo ang bagay na ito, ugaliin, ito ang dapat na gagawin, ugaliin na magtanong at klaruhin sa Hacienda o sa Datore de Lavoro para maiwasan na magugulat at hindi maging malinaw ang nakalagay doon sa busta paga. Ngayon, pakingging maigi are ng mga nasa lavoro domestiko, yung mga calls, badante, babysitter. Iba ang sistema sa lavoro domestiko pagdating sa pagbabayad para sa mga araw na absent ang isang worker dahil siya ay nagmalatiya, dahil siya ay nag-sick leave. Sino ga ang nagbabayad ng malatiya ng mga nasa lavoro domestiko? Ang amo ba o si IMPS ang nagbabayad? Ang sagot talaga, ang amo ang dapat na magbayad at si IMPS ay non-centra sa pagbabayad ng malatiya ng mga COLF badante. Sana ay naging malinaw yan sa iyo ha. Ang amo ng isang nasa lavoro domestiko, okay, nagtatrabaho sa lavoro domestiko, yung mga COLF badante, babysitter, kapag ka nagmalatiya, ang amo ang dapat na magbabayad doon sa mga araw na siya ay absent dahil nag-sick leave. Kung paano at kung kailan ang pagbabayad ng amo, depende yan sa napagkasunduan al momento ng asunsiyone doon sa hiring at maging sa tagal na niya sa amo. Kaya importante na maging malinaw, hindi si IMPS ang nagbabayad ng malatiya ng COLF badante. Kaya hindi kailangan na ikomunika kay IMPS ang malatiya ng mga COLF badante kung ang pag-uusapan ay dahil para mabayaran yung mga araw na absent dahil sa malatiya. Sa halip, sa amo dapat ibibigay, isesend, ikukomunika yung sertifikato. Ilang araw naman ang malatiya para sa lavoro domestiko na dapat ay bayad. Nakadepende yan kung gaano na katagal sa amo. So, hindi rin pare-parehas. Kapag hanggang 6 months pa lang sa amo, ang malatiya na babayaran ay 8 days. Kapag naman 6 months hanggang 2 years na sa amo,
ang malatiya na babayaran ay 10 days. Kapag ka naman mahigit na sa 2 years sa amo, ang malatiya na babayaran ay 15 days. Sa tatlong senaryo na iyan, ang unang 3 araw ay babayaran ng amo na 50%. Okay? 50% lamang ng daily salary yung unang 3 araw. Ang amo magbabayad. Mula naman sa ika-4 na araw in POY, 100% na ang bayad. So, ang amo pa rin. Okay? Siyempre, ang amo pa rin. Sana malinaw iyan sa iraga para alam mo kung binabayadan ka ba ng iyong amo ng tama o hindi. Durante ng peryodo ng malatiya ng Colf Ebadanti, hindi maaaring alisin sa trabaho ng amo ang kanyang worker. Yung Colf na yon, yung Badanti na yon. Ang limit ng malatiya para mapanatili ang trabaho ng isang worker sa laboro domestiko ay 10 days kapag hanggang 6 months pa lang sa amo, 45 days naman kapag hanggang 2 years na sa amo, at 180 days naman kapag higit na sa 2 years doon sa amo. Madami pang dapat na idetalye at saka info na dapat isa-isahin pagdating sa usaping malatiya ng nasa laboro domestiko. Halimbawa, ano ga ang mga tamang hakbang na dapat nagagawin ng isang Colf o Badante kapag ka siya ay a-absent sa trabaho dahil siya ay magmamalatiya? Ano ga ang role at bakit mahalaga ang pagbabayad ng kontributi sa Kasa Colf? Abangan mo raga sa susunod na vlog. Yan ang ating i-discuss at yung iba pang mga detalye tungkol diyan. Maraming salamat talaga sa panonood mo. Sana ay naging malinaw sa iyo at nakatulong sa iyo ang information na pinag-usapan natin sa video na ito. Sana ay ma-share mo rin sa iba, doon sa ating mga kababayan, sa mga kakilala mo, mga kaibigan mo, na alam mo na makakatulong din sa kanila ang information na laman ng video na ito. Sana ay patuloy mo akong masuportahan. Maraming salamat muli sa iyong patuloy na panonood. Sana makapag-comment ka din kung ano ga ang iyong experience tungkol dito sa pagmamalatiya. Okay, maraming salamat. Once again, this is Chad. And always remember, Chad will guide. Raga. Alla prossima.